Kabanata 21, True Killer. Ang lizard ay tulad ng ahas. Ito ay tumutukoy sa isang tao na hindi mapagkakatiwalaan, mapaglinlang at mapanganib. Naalala niya ang sinabi sa kanya ng isa sa mga nakasama niya dating hunter na dapat ay mag-ingat siya sa mga taong tulad ng lizard. Dahil ang nangyayari sa loob ng dungeon ay hindi lahat nalalaman sa labas dahil wala dong CCTV or camera, kaya walang makakapihil sa mga tao na gumawa ng mga krimen. Kapag mahina ka may iwan ka, kung malakas ka na naisin kang labanan, at kung sagabal ka naman di sila magdadalawang isip na tapusin ka, katulad ng lizard na handang putulin ang buntot nila at tumakbo. Naiinis si Eugene dahil nakulong sila ni Jinwoo, at naisip niya na isa yung patibong at nahulog sila at wala man lang siyang nagawa. Iniisip naman ni Jinwoo ang mga naobserbahan niya sa magician na nagpaguho ng mga bato sa entrance, at napansin niya na bagamat magaling ang ginawa nito, tiwala si Jinwoo na makakalabas pa rin siya ng mabilis kung gugustuhin niya, ngunit sa kasamaang palad nagising na ang boss ng dungeon dahil sa lakas ng pagsabog. Samantala habang naglalakad ang grupo ni Hwang Dok ay pinag-uusapan nila si Eugene at Jinwoo. Ang alam ng lahat si Sung Jinwoo ang pinakamahinang hunter kaya nananatili ito sa E-rank na level at unang beses na pumasok sa C-class na dungeon ay walang pag-asa na mabuhay sa ganoong sitwasyon. Ganoon din si Eugene Hu na unang beses pa lamang sasama sa pag-raid, at mula naman sa mayaman na pamilya, kung kaya naisip ni na Mr. Wang na kung hindi nila makukuha ang crystal ay babalikan na lamang nila ito at kung patay na ay kukunin ang baluti at espada ni Eugene, na nagkakahalaga ng milyon at maaari nilang ibenta, dahil alam ng party leader na kung lalaban sila sa boss posibleng hindi nila mamina ang mga crystal ng mabilis bago magsara ang gate. Kung kaya balak nila na magpahinga at bumalik na lamang kapag busog na ang boss at natutulog na. Sa loob naman ng dungeon nagising na ang boss dahil sa ingay na gawa ng pagsabog. Habang natatakot inutusan ni Eugene si Jinwoo na manatili sa likod niya at nangako na paprotektahan ito, ngunit habang pinagmamasdan ni Sung Jinwoo ang halimaw sa kabila ng nakakatakot na lakas at itsura nito, hindi pa rin ito maiihaling tulad sa higanteng estatwa sa Double Lair. Kung kaya sinabihan niya si Eugene na manatili lang sa likod habang nilalabanan niya ang halimaw. Nalitaw naman si Eugene dahil ang alam niya ay isa lamang itong E-rank na hunter. Sa hindi niya inaasahan biglang sumugod si Sung Jinwoo nang napakabilis sa halimaw gamit ang dagger nito. Hindi makapaniwala si Eugene Hu sa nakikita niya, dahil ang isang E-class hunter na gaya ni Jinwoo ay walang kahirap-hirap na nasusugatan ang halimaw. Kabanata 22, Strike and Kill. Sa mundo ng mga hunter may mga tinatawag na false ranker. Ito ay ang mga hunter na kinokontrol ang paglabas ng kanilang kapangyarihan. Pinipigilan nila ang kanilang mana para makakuha lamang sila ng mababang antas. Ngunit ang karamihan sa mga false ranker ay psychopath na pumapatay lamang para sa kasiyahan. Habang nanonood si Eugene Ho, di nito maiwasang hindi maisip na maaring false ranker din si Sung Jinwoo dahil sa galing at bilis nito sa pakikipaglaban. Sa isipin na baka psychopath ito napapaluhod niyang natawag ang kanyang ama dahil sa takot sa mga naiisip niya. Sa kabilang banda naman, dahil sa 10 minuto nang lumalaban si Sung Jinwoo unti-unti na siyang napapagod kaya bumabagal na din ang atake niya. Dahil doon naisip niyang ilagay na ang epekto ng dagger, nakita niyang ang kahinaan nito ay ang mga matang ngunit ng akma siyang susugod. Nagpakawala ng asido ang halimaw, naiwasan ito ni Jinwoo at ini-activate naman niya ang skill na sprint. Habang patuloy ang pag-atake sa halimaw na nag-iiwan ng mga epekto ng dagger, nalason at labis na pagdurogo. Namamangha at nag-aalala naman si Eugene Ho, dahil sa sobrang bilis ng mga atake ni Jinwoo, maaring maubusan ito ng lakas. Dahil sa pagod, natamaan ng atake ng halimaw si Jinwoo at tumilapon ng malakas. Naalala naman niya ang status recovery na lagi niyang nakukuha na gantimpala sa daily quest at ginamit ito. Sa isang iglap biglang nanambalik ang lakas niya at umatake ng sunod-sunod sa halimaw, hanggang sa mapatay niya ang boss na halimaw at muli nag-level up siya. Sa kabilang banda inabutan naman siya ng tubig ni Eugene Ho at inalok na siya na ang magdadala ng mga gamit at magmimina ng mga kristal habang tinatawag siya nitong Sir. Naisip naman ni Jinwoo na maaring iniisip nito na siya ang kanyang tagapagligtas kaya ganoon ang ikinikilos nito. Dito nagtatapos ang Book 1 ng solo leveling o Only I Level Up na isinulat ni Chugang at may 22 chapters. Maraming salamat at kung nagustuhan ninyo ang recap ko ay paki-like naman ng mga videos ko at i-click lang ang subscribe para updated kayo sa mga latest upload ko.